Pursigido ang ilang grupo at opisyal ng pamahalaan na pagbayari ng mga taong nasa likod ng walang habas sa pamamaril o iligal na paggamit ng armas. Kamakailan lang isang 7 taong gulang na bata ang namatay dahil sa tama ng ligaw na bala. Matapos ito, isang insidente rin ng pamamaril ng isang di umano'y nag-amok na lalaki sa Cavite ang naiulat kung saan 7 katao ang napatay. Nito patuloy ang pakikipag-ugnay ng pamahalaan sa Philippine National Police para panagutin ang mga sangkot sa nasabing insidente. Umuusad po yung investigasyon at sa akin pong pagkakaintindi is that this subjected, medyo systematic po yung nagiging paghahanap nila. Tinignan po nila yung trajectory, kung sino ho yung mga merong baril doon ho sa area yon, doon sa mga kapitbahay. They're also asking for the cooperation of the witnesses and the neighbors, kasi katulad nga ho ng sinabi ng isang nagkomentaryo, hindi naman po pwedeng sekreto yung pagbaril. Meron at merong magiging witness dyan. So far, the PNP is moving as they should. Samantala, nanawagan naman ang simbahan sa pagpapaigting ng batas laban sa iligal na paggamit ng baril. 86 na obispo ang sumusuporta sa Citizens Protection Act of 2010 na siyang magbibigay proteksyon sa bawat mamamayan laban sa anumang uri ng pang-aabuso, paglabag sa karapatang pantao at pagkontrol sa pagdadala ng armas. Kaugnay nito, masusing tinitignan ngayon sa Senado at Kongreso na may kinalaman sa paggamit ng baril. Ang palasyo naman nanawagan sa kooperasyon ng publiko upang matigil na ang walang habas sa pagkitil ng buhay. I would like to continue to ask them to send those information, any incidents of indiscriminate firing to that number or to us. We will take action to those reports, on those reports. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.